mamamayang Pilipino. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, tutulan mo! With feelings, be with feelings. 1, 2, 3. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Wala microphone? O isa pa. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo! Itakwil mo! Ayan, kailangan memorize natin yan bago natin bawiin ang kapangyarihan mula sa kamay ng mga mandarambong. Kailangan nakahanda ang puwersa ng mamamayang Pilipino. Hello. Hello mga kababayan ko, nandito ngayon tayo sa Robinson. Lagi tayong nandito since last year pa, pero nandito pa rin tayo ngayon. Alam naman natin ang pinaglalaban natin ay iisa lang. Walang iba kundi si BBM. BBM, bumaba ka na dahil ikaw ay weak leader. May dala ka pang bagahe. Kaya hindi kita binoto bilang Pangulo dahil ikaw ay isang weak leader. Anong ginawa mo sa amin? Nilulumpok pa kami sa panyuloy ng kahirapan. Bakit hindi ka pa bumaba? Ano pang ginagawa mo? Ang kakapal ng mga mukha nyo? Hindi na kayo nahiya. Lahat ng nangyayari, itinitwist ninyo. Pero hindi nyo kami maloloko. Ang maloloko nyo lang ay yung mga binabayaran nyo. Hindi. Dahil ako, since natagal na, hindi ko talaga gusto ang mga Marcos. Ni isa wala akong gusto sa mga Marcos. Dahil lagi ko tinatandaan ang sinabi ni Pangulong dating Presidente na si Tatay Digong. Huwag basta ako. Sinabi ko sa inyo yan. Weak leader. So anong ginawa nyo? Pinabayaan nyo pa. Pinuupo nyo pa sa Malacanang. Hindi ba hindi nyo ba naisip yung sinabi ni Pangulong Duterte? Basta ako. Hindi ako nagkulang sa inyo. Pero pinoto pa rin. So ngayon, ano nangyari? Di ba tama si Tatay Digong? Ayan, nangyayari na. Anong nangyayari na? 3 years pa lang ha. Sa 3 years na yan, ang dami ng mga hindi magandang nangyayari sa bayan natin. Bakit ngayon? Nandiyan pa rin kayo. Bumaba kayo, lalo ka na si Tambaluslos at si Sandy ko ha. Huwag kayong ganyan dyan. Kasi kayong lahat ay magkakasagwak. Kayo ang punot dulo. Kung hindi nyo pinirmahan, yung mga daan ng year 2025, hindi magyayari yan. Tapos Acknowledge na natin, mga kababayan, nandito po sa ating hanay ang dating political advisor ni Pangulong Duterte, si dating Congressman Jing Paras, at kasama niya si Attorney Manny Luna at retired Police Colonel Kong Tapay. Congressman Jing, you may address the crowd to inspire and unify them. Magandang hapon po. Maraming salamat ang ating tunay na lumalaban para sa taong bayan, ka Eric Celis. Kami po ay nagagalak na pumunta dito ngayon kaharap ang ating mga ordinaryo, mga kababayan na mga biktima ng kabulastugan nitong Pangulo na ang tinatawag ni Presidente Duterte sa kanya ay isang drug addict at bangag. Sinabi ni Presidente Duterte nung una naming rally doon sa Davao na napakaraming tao,
At sabi ni President Duterte, nung tinanong siya kung susuporta ba kay Marcos Jr., sabi niya, I am sorry kasi he is a weak leader. He is a drug addict. Tama! Weak leader talaga! Kaya nga ngayon mga kababayan, dahil sa sinasabi ni President Duterte, nasa kangkungan ang ating bansa, mga kababayan. Sinasabi ni Marcos kamakailan doon sa State of the Nation Address or SONA. Sinasabi niya doon sa mga nakapaligid, nakaharap niya doon sa Kongreso, mahiya naman kayo. Kasi daw, naanod ang mga proyekto sa flood control. Pero, ang tanong, Marcos, bakit mo kinakaila at sila ang pinagbintangan mo? Na ikaw naman ang mastermind sa corruption. Unang-una, hindi sinasabi ni Marcos doon sa mga kaharap niya na dapat tayo ang mahiya. Hindi kayo, tayong mga magkasabwat ang mahiya. Bakit mga kababayan? Hindi tayo gumagawa ng kwento. Mayroon tayong tinatawag na General Appropriations Act. Yun po ang batas na pinanggalingan ang lahat ng pera na gagastusin para sa taong bayan. Sino po ang pumirma para maging batas yang General Appropriations Act? Saan ang galing ang mga ginagastos dito sa tinatawag na flood control project? Magmula ng 2022, 2023, 2024 at 2025. Mahigit na sa 1.2 trilyones ang salapi na ginugol lamang sa flood control, mga kaigsuunan, mga kababayan. Ang tanong, yung tinatawag nilang National Expenditure Program noong 2023, nasa 800 billion lamang. Pero, pagdating sa Kongreso, pagdating sa BICAM, at pagdating doon sa tinatawag na General Appropriations Bill, bago ipresenta kay Marcos, nagiging 1.1 trillion na from 800 billion. Kung ikaw ang Pangulo, kung ikaw ay hindi bobo, kung hindi ikaw hindi stupido, kung ikaw ay hindi tamad, at pinag-aralan mo yung trabaho mo, hindi mo dapat palusutin yung siningit na 300 billion. Pero anong ginawa ni Marcos? Sinungaling, sabi niya, binasa niya daw. Sinungaling. Saan yung mga pera na yun? Ginasta at pinagparti-partihan ng mga congressman, Mga kleptomaniac! Mga kleptomaniac! Kleptomaniac! mga kontratista. Hindi siya tumigil noong 2024. Mga klepto! Pinagyabang niya na 5,500 control projects. At palakpakan ang lahat. Kasi daw by 5. Pero ang Diyos ay hindi natutulog. Pinaulan, pinabaha.
walang 5,500 projects na naiwan. Nabangga daw ng barko. Puro lang pala ghost projects. Pero noong 2025, sinabihan na siya na ang BICAM puro blanco. Pero pagdating sa General Appropriations Bill, inagyabang niya na lilimuhin, pero pinirmahan pa rin niya. So, sino ngayon Ang may ang nauunong mastermind sa paglustay ng pera ng bayan? Isigaw natin kung sino ang mastermind sa paglustay ng pera ng ating gobyerno. Si Bagag! 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 Si Bagag! Rizal! Marcos! Kleptomania! So, mga kababayan, isa lang ang sigaw ng taong bayan. Si Bagag! Marcos, labas dyan! Babaloslos! Rizal! Isa lang ang sigaw. At hindi lamang ito ang rally ngayon, itong Black Friday. Tuloy-tuloy na ito. Yes! Araw-araw! Go, go, go! Go, go, go! Walang pili. Walang pili ang taong bayan kung ano ang ideolohiya mo, ano ang relihiyon mo, ano ang pinag-iisipan mo. Isa lamang ang sigaw ngayon ng lahat nating mga kababayan.